during the investigation, confirmed that indeed, ano yan, fake na plate. Nagpadala po sila sa amin through email ng certification po, which is Certification na ano? So may bodyguard pala rin si Mayor na nandun sa terrace. Mr. Chair. Ay, si Kapitan. yes, Mr. Chair. Yes. Chairman Akop, she's raising her hand. If you Mr. want to, Chair. ano. Ah, Sige, go ahead po. ma'am. Opo. Sa outpost po dun sa Lumang Barangay Hall, wala pong tao sa harap kahit po makikita dun sa CCTV. Wala po. Ngayon, yung mga bantay bayan po, wala rin pong nakatabi dun sa kung saan nakapwesto si Mel. Dahil ongoing po yung basketball liga, nandun po sila. Dun sa mismong CCTV po, kahit na panoorin ninyo, walang tao po dun sa harap ng mismong pangyayari kung saan po tumigil yung sasakyan na bumaril po dun sa bintana po ng outpost, Mr. Chair. Pero kung sihala, Opo. totoo yung nakipagputukan yung mga security ng iyong asawa. Dun po sa CCTV, Mr. Chair, hindi ko po masasabing bodyguard ni Mel yun dahil hindi ko po sila nakikilala, Mr. Chair. Dahil pag po, kagaya nga po ng sabi ko, kada balik po ni Mel sa barangay hall, sa barangay iba-iba po yung mga kasamahan niya. Dahil minsan po galing siya sa Manila, minsan po galing sa ibang lugar, iba-iba po yung mga kasamahan niyang pumupunta. Wala po siyang bodyguard, Mr. Chair. Thank you. Sino po yung mga nakipagputukan? Were you able to get their names? Hindi po, Mr. Chair. Hindi, yung Sorry. police, investigator. We identified one of those bodyguard, Mr. Chair. Hindi, wag mo na sabihin bodyguard. Hindi raw bodyguard. Sabi naman nung misis niya eh. So yung kasama na nakipagputukan. Kaya hindi ko binabanggit na bodyguard eh. Yes, Mr. Chair. So, nakilala nyo. Ilan po ba sila nakipagputukan? 3 po. 3. So, doon sa nakilala po nyo na isa, kinunan nyo ba ng statement? Pinuntahan po ng Hindi. Sagutin mo yung kinunan nyo ba ng statement? Hindi ko tinatanong kung pinuntahan siya o ano. Kinunan nyo ba ng statement yung nakilala nyong isa sa 3 na nakipagputukan? Yes or no? No, Mr. Chair. No. And you never bothered to ask from that person kung sino po yung 2 kasama niya na nagipagputukan. Would that be correct? Yes or Yes. no? Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya hindi nyo ma-identify. Anyway, kaya ko tinatanong, Iho, kung baby Armalite o regular Armalite, yung dala-dala ng gunman. Kasi, hindi mo naman basta-basta may tago yun eh. Kung maglalakad ka, paglabas dun sa sakyan, kitang-kita na firearm yun na mahaba. Naniniwala ka ba ron? Yes, Mr. Chair. And therefore, marami, bago makarating doon sa itaas ng doon sa terrace, marami ng tao dapat kasi ang daming tao ron. Sabi nyo, may basketball, may nakaupo sa chapel. Di ba? May nakikita na dapat na merong tao na nakasibilyan, may dala-dala ng M16 na mahaba. Di ba? Wala man lang nakakita ng ganon. Hindi nyo tinanong yung mga tao. Ano nakapasok yung naka-M16 na tao sa isang lugar na ang dami-daming tao? Nakasasakyan po sila, Mr. Chair. Hindi. Hindi naman niya binaril si Kapitan na nasa loob siya ng sasakyan eh. Ikaw naman, investigador. Kailangan lumabas siya doon sa sasakyan, puntahan niya si Kapitan at barilin. Ang pagbabaril ba eh, nandun siya sa loob ng sasakyan? Bumaba po, Mr. Chair, yung Siyempre, gunman. bumaba. Kaya nga, nilapitan niya si Kapitan para siguruhin. Yes, Mr. Chair. Yes. Kaya dapat may mga tao na nakakita na beforehand na may isang tao bumaba sa sasakyan, may dala-dala ng M16.
At hindi kayo naghanap ng mga taong ganun kasi yun ang mga kakilala kung sino yung gunman. Nag-interview po kami doon sa lugar, Mr. Chair. But ni isa po, wala pong gustong magsabi kung ano man yung nakita nila, Mr. Chair. The hallmark, one of the hallmarks of a good investigator is to be able to convince witnesses to come out. Sa kami nakita ang vehicle, Pakita natin yung kompleto, pati yung paghabol ng mga lumabas doon sa hall na nakipagputukan. Saka nakita ko yung yung vehicle doon. So dito, sino may-ari ng vehicle? Na meron kasi kayo dito na nakalagay sa report nyo na in-interview si Miss Romy L. Tan, owner of the plate number yun, attached to the vehicle used by the suspects. So may ginamit na vehicle at identified yung may-ari. So ano nangyayari dito sa sa investigation yung to? Your Honor, Mr. Chair, we checked the plate number na nakakabit po dun sa Toyota Innova, but unfortunately, sa ibang sasakyan po yun. Naka-registered. Ginamit lang po. So, well, ano yung sasakyan na nakita ninyo? Ano ba yun? Yung nasa CCTV, ano sasakyan yun? Black Innova. At yung plaka na nakita nyo, nakapangalan kay Romy Tan. Tama? Na ang registered sa LTO, anong sasakyan? Anong sasakyan? Yung registered sa LTO. Van White ata. Parang ganun, sir. Mali. Toyota van. Titingnan mo yung report. Report ito. Honda nakalagay dito SUV. Sir, Honda BRB, sir. Ha? Honda BRB. Ayun, Honda. Di ba? Ito, binabasa ko yung report nyo. Walang dyan naman, PD. Dapat alam mo to. Anyway, so yung may-ari ng plate number na yon must be also investigated. Dahil bakit naandun yung plaka doon sa Innova? Chairman. Ano nangyari sa investigasyon doon kay Romy Tan? Yes. Mr. Chair, kinuhanan po namin siya ng affidavit niya. During the incident, August 11, nasa may condo po siya that time sa may Pasig City. So ngayon, anong relasyon itong Romy Tan? Taga saan to? Did you inimbestigahan nyo ba na mas malalim kung anong relasyon itong taong ito doon sa biktima? Sa victim po, Mr. Chair, wala po siyang not related po sila. Ano? Not related? Yes po. Hindi Mr. siya Chair. taga roon sa Arayat? Hindi po, Mr. Chair. Never siyang nagpunta sa Arayat? Never po, Mr. Chair. Chairman. Okay, Chairman Paduano. Anyway, nakausap niya personally yung Rumitan. Yes, Mr. Chair. Okay. So tinanong niyo yung relasyon, pero paano niyo, hindi niyo tinanong kung ba't nagamit yung plaka niya? Ano daw sagot niya doon kung tinanong niyo? Kasi ang interest natin dyan to implicate Rumitan is not his personal relationship with the barangay captain, but through the plate. Ano bang plaka? Original pa ba? Original plate Oh, po. now question. Anong sagot niya? Ba't ang plaka niya nandun sa ginamit sa krimen? Innova. Hindi po niya masagot, Mr. Chair, kasi baka po yung mga gunman or yung mga suspects, ginawa lang po yung plaka, inimbento lang po. Sandali. Yun nga check ko sa iyo Sabi mo original. Tapos ngayon sinasabi mo na baka inimbento lang. Ano bang totoo? Inimbento ba? Established ba inimbento lang o ginamit lang o ginawa lang o original? Kasi nung tinanong kita kung original, sabi mo original. Yung pong plaka na naka-attach po sa Honda BRB po niya ni Miss Romy L. Tan, LTO plate po, Mr. Chair. Hindi, walang question doon sa naka-attach sa kanya, yung ginamit doon sa krimen. Ano yun, original o hindi? Hindi po. Hindi? Hindi po, Mr. Paano Chair. mo nalaman na hindi original?
Kaya nga, paano mo nalaman, Corporal? Binerify po namin sa LTO. How did you verify with the Region LTO? Gumawa po ako ng request No, for ang tinatanong motor ko, how did you verify it with the LTO? At saka paano na-confirm ng LTO na hindi yun original? Kasi kasunod dyan, kung original yun, kaya kailangan siguro patawag din natin ng LTO. Kasi kung original yun, next question, bakit nandun sa krimen? Ginamit ng mga kriminal. Second is, kung sabihin niya na wala, naka-blatter ba yun? Naka-report ba yun o wala? Diba? It's not all about the relationship between that person of interest na may-ari ng plaka at saka yung kapitan, kundi mismong plaka. Na ang tanong, how did LTO during the investigation confirm that indeed fake na plate? Nagpadala po sila sa amin through email ng certification po, which is Certification na ano? yung nagpapatunay po doon sa ownership po ng plate number. Then, Hindi nga eh. Hindi ako abogado, hindi rin ako investigador o police, pero alam ko rin mag-imbestiga. Kasi interest dito is that the certificate, supposedly the certificate coming from the LTO that this plate that was used in the crime is fake. Hindi yung certificate na itong plaka na to is, ang ownership nun is si Miss Tan. Di ba, RD? Dapat ang certificate, it's not all about that this plate is being owned by Miss Tan. But the certificate should be, this plate that was used during that incident was a fake plate and walang blatter entry or blatter report, walang report sa LTO na nawala yung plaka niya. Yun dapat ang laman ng certificate. Kasi establish yun na kanya nga ang plaka sa sasakyan niya. But the question is, kung original yun, bakit nandun? Na kung sabihin niya nawala, dapat naka-report yun dapat prior to the incident na nawala. Di ba, Andy? If I may be allowed to answer, Mr. Chair, Your Honor. Sige, go Sir, ahead. when we request for verification from the LTO, sir, the details na nakalagay po, sir, doon sa certification is ang ilalagay lang po nila doon, sir, particular na let's say ABC 123. Ang ilalagay lang, sir, nila sa certification na ito pong ABC 123 ay dapat nakaatas sa isang particular vehicle. So yung binigay po, sir, nilang certification, sir, is supposedly itong plate number na nakitang naka-attach po doon sa Black Innova should be attached to a Honda na BRB. Nung nagpunta po, sir, sila the following day upon receipt nung verification po sa LTO, ang sabi po, sir, nung owner po nitong Honda BRB, nakita po, sir, nila naka-attach pa rin yung original plate po na supposedly ay dapat naman talagang naka-attach po doon. At when the investigator asked, sir, kung na-report ba nila at any given time kung nawala ba ito or inalis po nila, ang sabi po ng owner ay hindi po, sir, nila inaalis yung plaka po na ito. So there is a presumption, sir, na yung ginamit, sir, na plaka na inilagay, sir, doon sa Innova ay kinambal. Yung sinasabi, sir, natin na kinambal lang, sir. So there is no really the LTO will not be in the position to issue certification certifying na yung plakang inattach doon, sir, sa Innova na ginamit, sir, ay original or even kambal, sir. Pero RD, kahit sabihin mo the difference between the time when the crime was committed, sabihin mo kahit 2 hours. No? 2 hours lang. Pwede rin, di ba, na binalik lang yung plaka? Pwede rin, di ba? It's a possibility, sir. Okay, now, ang sinasabi ko kasi, that's why siguro, Mr. Chairman, in relation to that, dapat i-check natin sa LTO. Kasi, kung ang basis lang, ang basis lang ng certification is that indeed this plate was still there, attached to that vehicle, but that was 24 hours after the crime was committed, walang assurance. Di ba? Tama, RD? Di ba? Kaya ang sinasabi ko, supposedly, the certificate coming from the LTO is a certificate that indeed, that plate being used, siguro kailangan mas may tayo na technology, how to
Kasi nakunan niya ng plaka eh, kaya nga nasundan eh, di ba? Now, next question is, kung walang capacity ang LTO to confirm if that plate that was used was fake, or better, the investigation should not end there. That certain Miss Tan is not involved in the crime. Tama, RD, di ba? Kasi wala rin eh. Not because the owner or Miss Tan show a proof, dinala yung kotse sa LTO, nandun yung plaka, pwede natin sabihin na hindi fake. O fake, di ba? Tama, RD? I agree, Your Honor, Mr. Chair, sir. So, Mr. Chairman, siguro we'll call the attention of LTO also with regards to that. Kasi hinahanap natin dito na proof is that confirmation coming from the agency which issued that plate na indeed hindi fake o fake ang ginamit. Tama, RD, no? So, Chairman, siguro we have to take note on that ng LTO dapat. Kasi ito, isa kang classic case din, di ba? Nakuna ng plaka. O, pero sinabi, no, the following day, sabihin pa, before the 24 hours, nandun pa rin yung plaka. Dinala doon si LTO, ma'am, sir, hindi po. Fake yun siguro kasi nandito yung plaka. But that is not 100% sure tayo, di ba? So, ganon siguro, RD, Chairman, kailangan ma-check natin yung LTO with regards to it. Kung wala sila, may problema sila dyan, question sa technology to check. 1 minute? Dapat siguro yan, pagtuunan ng pansin niya ng LTO, no? Paano gamitan ng talagang isang teknolohiya na ma-confirm niya na fake ba yun o original. Now, Chairman, ako lang, medyo ano lang ako doon, kasi doon sa CCTV, ako personally, itong CCTV lang na pinakita, not the whole CCTV pa na mahaba, itong pag-exit, nung pagbaba at saka pag-exit, RD, medyo malinaw na medyo, kumbaga mayroong contact doon sa loob. Tawagan ng iba doon, parang may last minute G2. And maybe that lady is the one who set up. She was the one who reported the last minute information that the barangay captain is there. Kasi, ako tingnan mo yung pagbaba. Ang bilis lang eh. Bilis lang. Yung operation na nakuha nila for not less than 1 minute. Kung hindi yun in-splice pinutol-putol. Kasi tingnan ang pagbaba, makita ang pagbaba. Then, binanatan siguro sa loob. Ay wala namang putok, ni marinig. Pero, bumalik agad, tumatras eh. Well, in fact, kung tingnan mo doon sa paglabas, yung isa nga, nag-guide pa eh. Diba? So, ang bilis. Na, in such operation, ito si Chairman Akop, alam ni Chairman Akop to, mas alam nito eh. In such operation, Chairman, diba? Hindi mo pwedeng gawin yun kung wala kang tao doon sa loob na magre-report na nandito na. Tapos yung striker, malapit lang. Diba? Kasi ang bilis eh. Pagbaba, wala kang 1 minute eh. Dagdag natin. Withdraw ka agad. Chairman. So, ang sa akin lang, that lady should be investigated deeply. No? Palaliman natin. Now, yung investigator, saan ba yun? Chairman Paduano, isingit ko lang ito sa sinasabi mo kasi may binabanggit ka na crucial yung nasa loob na tao eh, di ba? Yung, lalo na yung 2 babae. Meron kasi kayong sinabit sa aming report ngayon. Meron ditong in-interview na mga witnesses, 2 babae. Sino to? Sila po yan, Mr. Oh, Chair. yan. Katulad yan, sila to. Ito yung mga witnesses na nando sa loob na sinasabing hindi taga ron. Yes, Mr. Chair. At according kay Konsehala Lumbang, hindi, gusto namin makita yung kasi doon sa kanina presentation, wala yung 2 babae na lumabas eh. Yung complete CCTV, nasaan? Raw. Yung raw. Kasi 1 minute lang yung raw. O kasi kung ito yung na-interview nyo, at ito yung nasa loob, sige, tingnan natin. With all due respect to... sige, wait. Mamaya ituloy ko lang. Wait. Tapusin muna natin Chairman Paduano. Sige, sir. Anyway, sinimulan natin yung sa 2 pa. Akala ko isa lang, isang babae lang, 2 pala. Yung kausap po ni
Barangay chairman, isa lang po, Mr. Chair. Bakit dalawa sila doon sa tinatawag nyo? Yun po yung kasama nung babae po, sir. Kasama saan? Doon Kasama po doon sa lugar, Mr. Chair. sa lugar ng insidente? Yes, Mr. Chair. But yung kasama po niya is umalis po nung nangyari yung insidente. Yung naiwan po yung babae na nasa loob. So before the incident happened, yung isa umalis? Before o nung nangyaring insidente, saka rin umalis? Before, Mr. Chair. So hindi pa nagkaputukan, umalis na yung isa? Yes, Mr. Okay, Chair. now ang question. Sabi mo kanina, ano yung establish na hindi taga roon? Taga ibang barangay po, Mr. Chair. Hindi taga roon. Now, Yes, what, Mr. Chair. paano nyo binitawan na they are not involved? Base po dun sa interview namin po sa kanya, Mr. Chair. Nung tinanong nyo sa interview, ikaw ba mismo nag-interview? Yes, Mr. Chair. Sige nga, paano mo tinanong? Una po, Mr. Chair, tinanong ko po siya kung bakit siya nandoon sa lugar. Anong Mr. sagot niya? Sabi po niya, Mr. Chair, kakamustahin lang daw po niya si victim, si Mr. Lumbang, Mr. Chair. Then nakita po niya si Mr. Lumbang. Hindi, ang tanong mo dapat. Nung sinabi niya sa iyo na kamustahin niya, next question mo ano? Nung sinabi ko po sa kanya na ano yung mga napag-usapan nyo nung nasa loob. Mali. Mali ka. Dapat ang next question mo, bakit mo siya bisitahin? Kaano-ano mo ba siya? Yung ganito, Corporal, establish ba anong relasyon nila ni Kapitan? Na-establish mo ba? Base po dun sa naging investigation po namin, sa interview din po namin doon sa babae. Ito pong babae na to, humabol po ng SK chairman, pero natalo doon sa barangay nila. Naging sponsor po niya si victim. Dali. Sabi mo kanina, hindi sa barangay, taga-barangay, tapos tumakbong SK chairman sa barangay. SK chairman po doon sa barangay po nila. Sa kabila? Yes po. Hindi doon sa Lakyos? Doon sa pinangyarihan. Tinulungan ni Kapitan? Yes po, Mr. Chair. Konsyala, kilala mo ba yung babae? Hindi po, Mr. Chair. Hindi ko po siya kilala. Hindi, may problema tayo dito. Chairman Dan, may problema tayo dito kasi alangan naman na ito, konsyala na. Ang asawa niya, Kapitan. Tapos may tinutulungan sa kabilang barangay. Kahit man lang hindi niya alam. Medyo may problema tayo dito, Mr. Chairman. So, Mr. Chair, wala po yun. Mr. Chairman, ako. Hindi. Yes, ma'am. Mr. Chair, ganito po yun. Nung insidente po yun, hindi ko po siya kilala. Nung pong nalibing na si Mel, bigla pong siguro 2-3 araw, pumunta po sa bahay namin yung babae. Kasama po yung kanyang tatay. Akala ko po, ordinary lang po na pupunta sa bahay, manghihingi ng tulong dahil kasamahan po yung taga-Kamba po na kaibigan po ni Mel. Ngayon, akala ko po ayun, yun nga, humihingi po ng tulong dahil meron daw po siyang papatulong na yung sasakyan daw po niyang motor nasa munisipyo, nasa police station. Ako naman po, akala ko ordinary lang po na ganun lagi na may naghihingi ng tulong. Sabi ko nga po, bakit? Ano ba naging problema? Kinuwento nga po niya na kasama siya dun sa insidente kay Mel. Ay doon na po ako ba't nandito? Ba't siya pumunta? Nakausap na po pala ng mga kapulisan natin yung araw bago pumunta sa amin. Napuntahan po daw yung police station nung araw, yung pumunta po sa amin Sabado. Friday daw po pumunta sa police station, inimbitahan daw po para makausap siya. Ngayon, hinabilinan daw po na pupunta sa akin para kausapin ako. Ngayon, nakausap ko na po siya, nalaman ko na siya pala yung babae na nasa CCTV. Ngayon, tinawag ko po si Chief Freddy Webb po, tinawag ko po kayo. Pinapunta ko po sila sa bahay. Sabi ko nga po, ba't nandito to? Dapat kayo yung makausap, kayo yung
hinayaan ko po silang sa bahay namin dahil nandun na po yung babae, sila po yung tinawagan ko. Nakausap na po pala nila na imbestigahan at nakuhanan na po ng salaysay nila. Yun po, Mr. Chair. Kaya noon araw lang po na yun, doon ko lang nakita yung bata. Hindi mo kilala. Hindi ko po kilala, Ayun, Mr. Chair. Anyway, so ang babae, sabi niya doon sa interview nyo, kinausap niya yung kapitan dahil tinulungan siya nung SK election niya. Yes, Mr. O, Chair. naong tanong, bakit siya pumunta doon? Tsaka humingi siya ng tulong para sa tricycle niya na Para makuha na po daw. para makuha niya. Opo. O, bakit sa'yo? Nine po. Nasa sa kanila po yung sasakyan. Yung Hindi nga, bakit sa'yo? Bakit siya humingi ng Hindi tulong? ko rin po alam dahil nung nalaman ko po na siya pala yung babae na nasa outpost kasama ni Mel, hindi ko na po siya hinarapan. Kasi ano na po ako noon, nag-hysterical na po, gusto ko po siya anuhin. Siyempre, sa oras na po yun, nakita mo kung sino yung kasama ni Mel nung mabaril na nalaman namin na isa po siya sa mga nag-text sa mga ganun po yung ano ko. Kaya Nag-text sa ano po? Saan nag-text? inano po namin na dahil nandun siya, bago namatay po si Mel. Doon po sa CCTV, nakita namin So meron kayong presumption na sila nag-text doon sa yun po yung suspect? kasi nakita po namin sa Oy, CCTV, nandun sinabi niyo ba kila investigador sila Freddy rin po yung nag-aano sa amin na may babae doon sa loob. Kada punta po kasi, nung pong nakaburol kasi si Mel, si Chief Freddy Webb, lagi po siyang pumupunta sa amin at nakakausap, nagsasabi nga po kung ano na yung imbestigan na gagawa nila. Tapos doon sa CCTV nga po, nasabi nila sa akin na may babae. Okay, Mr. Freddy Webb. So, Mercado. Sandali po, Chairman. Sige, ikaw na, Chairman. go ahead. Anyway, ganito lang po, RD, talagang ano to na medyo malabo talaga. Ako personally, now RD, PD, Chief of Police, tsaka investigador. Chief, ganito po, Opo, sir. di ba may witness kayo? Doon mismo sa insidente, di ba? Opo. Okay, saan niya raw nakita? Saan ba siya doon? Doon nga po, sir, sa may nakaupo siya doon sa may chapel po. Labas ng terrace. Hindi po. Katabi po. Hindi, magkaibang building yon. Magkatabi po, sir. Magkatabi pero Opo. 6 to 7 meters. Opo. Oh, hindi sa bidabit, sinabi niya ba na may babae prior to that incident? Nakausap ang kapitan? Meron po. Sinabi niya sa bidabit niya? Sinabi niya wala. Meron po. Oh, pakisubmit nga yung affidavit niya. Sigurado ka PCD ha. Baka wala. Hindi kasi ako RD. Ako RD personally, ako dapat yung babae sa person of interest. Kasi unang-una, anong business niya now is claiming during that she claims that kinamusta niya yung kapitan. Ganun ka, tapos may nangyari. Tapos he was there, tapos may kasama sa isa. Yung kasama niya isa, ano naman yung papel ng isang babae na yon. Di ba hindi nga, sabi ko nga, alam to ni Chairman ako pala, hindi naman police to eh. Yun yung last minute dito eh. Ako personally, yan yung nag-report. Kaya ang bilis ng operation, hindi na sila naganap. Pakita mo talaga. Kasi kung hindi na-confirm na nandun, maghanap pa yon. Tapos ba't doon talaga sila dumaan sa pinakamalapit? Di ba? Na pagbaba mo, binanatan na kagad. Then, wala ngang napaka-precise eh. Di ba? Napaka-precise. Wala ngang 1 minute yung operation. Di ba? So, I do believe that there is somebody that reported that the barangay captain is there during that time.